Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:22 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Marcolita na yun nga, walang coordinates. Yun ano. Ang title ko po ngayon ay ano ba ang coordinates na sinasabi ni Marcolita? Ayan po ano. Bilang po ako ay isang electrical engineer at isang mechanical engineer dyan sa Pilipinas po ha. License po ako ha. At natapos ko rin ang academic requirement ng Master in Electrical Engineering dyan sa TUP academic requirement, pero wala akong thesis. Ay nagsisipsang ako na walang thesis, ay ayaw nilang payagan, ay wala na, hindi ko na tinapos ano. Mali po itong sinasabi ni Marcolita. Mali yan. O hindi niya naintindihan yung salita na ginagamit niya. At yan po ang i-discuss ko ngayon dito. Ano po ang sinasabi ni Marcolita? Hindi raw niya pwedeng suportahan yung claim natin o yung nilalakad natin o yung award, yung inaward na sa atin ng UNCLOS o yung desisyon ng International Court. Hindi niya pwedeng suportahan dahil wala daw coordinates. Ay masasabi ko lang dyan ay parang nagtatanga-tangahan siya o tanga siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Bilang isa po ako na engineer at dalawang subject po ang surveying namin, dalawa. Isa yung general orientation at saka isa yung surveying talaga. At tinuruan kami dyan. Ngayon, hindi ko na maalis na maaring hindi niya alam yan kung ano yung coordinates. Ay dahil hindi naman siya nag-aral ng surveying. Pero basic po yan sa trigonometry at saka sa analytic geometry o geometry. Ipa-plot mo yung point. In plotting a point, there must be an x and there must be a y. Yan lang po ang coordinates X at saka y. Ayan po ano. At ang dinidesignate lang po niyan ay isang point o isang location o isang place o isang position. Ganun po ano. Ano ang iyong position? Kaya ibinibigay mo yung coordinates mo. Kaya nga dalawa isang x at saka isang y. Ngayon kung ang pagbabasihan natin ay mapa, usapin patungkol sa mapa, ay kagabi inaral ko pero madali ko naman naintindihan. Kasi in plotting a points ay number yan Number ang nakasulat Pero itong coordinates na ginagamit sa mapa at international po yan ay puro mga degrees. Dinidesignate nila number din at saka yung alphabet. May north at saka south, may east at saka west. Pero may mga degrees. Opo, Ngayon ay ulitin ko lang hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. O nagtatanga-tangahan siya o talagang hindi niya alam na mali yung gagamitin niya na dahil walang coordinates ay hindi niya kayang suportahan o ayaw niyang suportahan. Mali po yan kasi ang coordinates wala na bang binibigay na area yan? Paano mong susuportahan nga yan? Point lang yan At nakipagdebate po ako dito sa YouTube nung isang araw ay
pinapaikot-ikot pa niya ako. Ang sabi niya, pero yung coordinates, sabi niya, ay kung marami yan, pwedeng papasok ang area. Oo, kako. At least tatlong coordinates. Pero normally, 4 yan. Kasi ang mga lote ay 4 na point yan eh. O 6, ganyan, o 5. Kaya, 5 coordinates ang kailangan mo o at least 4. Pwede rin 3 kasi pasok siya doon sa loob ng triangle. Yun ang area. O, ngayon, pero kung ang sasabihin mo lang ay walang coordinates, mali po yun kasi point lang po yun eh. Halimbawa, yung Luneta, yung monumento ni Rizal, may coordinates yan. At yun ang dinidesignate niya. O, kaya mali yung sasabihin niya na walang coordinate. Ay talagang hindi uubra ang coordinate kasi from Apari to Holo po yan eh. Ay malawak po yan. O, from Apari to Holo ay grabe po yan. Grabing coordinates yan. Ngayon, ay yun nga okay, basahin ko lang itong kinuha ko sa Google at ipapaliwanag ko Sa Google, ganito po ang nakasulat. At hindi po ako Google po ito At ayan, pinili ko yan Coordinates on a map are system of numbers, latitude and longitude that pinpoint a precise location on Earth. Ayan po that pinpoint the precise location on Earth. Isang point lang nga a certain place. Hindi ba? Katulad yan, naglalayag ka. Barko, kapitan ka ng barko. Ay sinasabi mo saan ang location mo. Ganon po yan. At nagkakaintindihan po yan. Sinasabi ng kapitan ng barko saan ang location niya. May barkada po ako na kapitan ng barko. Ano ka kung ginagawa mo araw-araw? Isa sa gawa ko, sabi niya, ang ginagawa ko, araw-araw tumatawag ako dun sa agency o dun sa may-ari ng barko o dun sa may-ari ng kargamento. Tinatawagan ko yan kanya at ina-update ko siya kung ano na ang posisyon namin nung barko. Nasaan na kami. Ayan po ang trabaho niya araw-araw yan, sabi niya. Pero normally sa agency lang, sabi niya. Yung agency na nagpaalis sa amin. Ngayon, ay totoo naman, hindi ba? Kasi nga, ay concern yung agency kung anong mangyari sa barko. Ngayon, pero kanya kung under distress, may bagyo, may typhoon, sabi niya, oras-oras tumatawag kami. Yun ang sabi niya, hindi ba? Ano ang ibinibigay niya? Yung coordinates nila. Ayan po, hindi ba? Ngayon, ano ang sinasabi ni Marcolita? Dahil daw walang coordinates, ay point nga lang yun eh. Useless yan na makipagtalo dyan kay Marcolita. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Point or place on earth lang yan, yung coordinates. Kaya hindi ma-identify ano ang lawak, ano ang area, ano ang nasasakupan. Kasi nga, point lang yan eh. Ngayon, ituloy ko using imaginary grid lines that run horizontally. Ayun nga latitude. Ang ibig sabihin yan, yun yung Ecuador. Yung Ecuador natin na naintindihan natin. Ito yung linya doon sa ang Pilipinas, alam ko halos mahagip ng Ecuador eh. Ang Pilipinas, nasa gitna po yan. Sa pagitan ng North Pole at saka South Pole. Yun yung Ecuador. Doon nag-uumpisa. Ngayon, may mga linya yan, pataas. Pataas is, hahatiin din yun sa 90 degrees. Opo. 0, yung Ecuador, pataas yan, 90 doon sa itaas. Pero ang tawag north of Ecuador.
yung pababa naman, south of Ecuador. Ganun po yan, ano? Mga linya yan, pababa. Parallel lines po yan. Kung minsan, ang tawag dyan, parallel. At yun nga, kung i-google nyo ngayon, ang saan naghahati at ang North at saka South Korea, naghahati sila sa 38 parallel. Pero, hindi kumpleto yon. Dapat doon, naghahati ang South at saka North Korea sa 38 North parallel. North kasi naandun sa taas ng Ecuador. Ayan po doon sila naghati. Ay simple, pag nakita mo na North at saka South, ay di alam mo na yung linya na yan ay Ecuador o parallel sa Ecuador. Ang isang linya naman ay yung manggaling sa North papuntang South. Yun ang isang linya. Ang tinatawag doon ay longitude. Ngayon, dinivide din yan ng 360, kung titignan mo yung bola o ang mundo, titignan mo doon sa itaas, hahatiin mo yun ng 360 degrees. Pero dahil east and west, hinati na lang yan ng 180 degrees. Basta i-designate mo west o east. Ay saan nagsisimula yan? Doon nagsisimula po sa UK, doon sa Europe, doon nag-uumpisa yan. Doon ang zero. Ganun po yan. Kaya, pag sinabi dito, halimbawa ito, yung example niya dito, sabi niya, this pair of numbers, north, 40 degrees north. Yun na yun. Ang ibig sabihin, 40 degrees pataas ng Ecuador. Yun yung linyada. Ngayon, ano naman yung pababa na linyada? Yung longitude, 73 degrees west. Ayan po. Saan magbabase yan? Doon sa ay simple, kung sino ang nakadiscover niyan ay mga Europeans po at yung UK Doon sila magbabase ng 0 o 0 degrees. Hindi ba? Ganun po yan. At ginagamit po yan. Mayroon ding ibang pagkasulat pero hindi ko na basta ang sinasabi lang dito, yan ang format. At yan ang nababasa ng GPS or yung Global Positioning System na inaantabayanan naman ng satellite dyan sa itaas. Kaya hindi nawawala po ang mga barko. Opo. Yung kapitan, tumatawag yan direkta na doon sa agency. Tumatawag. At siya ang nagsasabi, ito ang posisyon namin. Para maintindihan nyo yon, ano ang coordinates o ano ang coordinates namin. Hindi ba? Ngayon, ay bakit sasabihin ng Marcolita na bakit walang coordinates? Ay wala talaga kasi ang coordinate point lang yan eh. Ito, isinulat ko dyan to pinpoint precise location or position or spot or place or site. Ayan po kaya niluluko lang tayo ni Marcolita. O kaya talagang hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngayon ay punta na po tayo sa the most important matter of my discussion. Yung hindi lang tayo niluluko nito ni Marcolita, delikado pa itong parusahan ng Diyos eh. Opo, parurusahan po ito ng Diyos eh. Yang ganyang ginagawa niya. Ay hindi po ako pwedeng magkamali dyan. Kasi nga, pag ang Diyos ang nangako, ay may kalalagyan ka. Opo. Ito po Matthew 18:19. Chapter 18, verse 19. Again, truly, I say to you, that if two of you on earth might agree concerning any matters, that they shall ask, it will be done for them by the Father
who is in the heaven. Ayan po ito po ay patungkol sa agreement kasi they agree concerning any matters. Pero ako, bibigyan ko ng precaution ito na wala namang nilalabag sa kagustuhan ng Diyos o walang nilalabag naman sa palatuntunan ng Diyos o sa batas ng Diyos. Kung mag-agree kayo na papatay ka ng isang tao, ay hindi pwede yun, Mali na yon. Pero kung dito, nag-agree sila, yung UNCLOS, hindi ba? UN Convention on the Law of Sea, nag-agree sila na mayroon silang 200 nautical miles ang bawat bansa. Nag-agree po dyan. Kaya ibinigay ng Diyos, naging batas yan. Ayan po yan po ang sinasabi ko dito. Ngayon ay bakit ito si Marcolita ayaw niya mag-agree? Nagkakasala siya. Ayaw niya mag-agree na samantalang pinag-agrihan na yan ng bawat bansa, lalo na yung mahihina na bansa. At kasama po ang China dyan, nag-agree dyan. Kasi noon, nung inapurbahan yan, yung Convention on the Law of Sea, mga 19, kung hindi ako magkamali, ay early 70s o kaya late 60s. Diyan po naayos yan. O early 70s na lang. Mahina pa ang China noon. Pati Pilipinas nag-agree dyan. Yang 200 nautical miles. Ngayon, pag napag-agrihan yan at sasalangsang ka dyan, may kasalanan ka at parurusahan ka ng Diyos. Ayan po, ay bakit? Again, truly, I say to you that if two of you, dalawa nga lang dalawa lang, pwede na Yung example ko kahapon, yung dalawang tao na magkasintahan. Dalawang tao. Ako, ang dami ko po na naobserbahan kasi mag-68 na po ako Ang dami kong kwento na alam. Ang dami kong alam na nangyari sa totoong buhay. Nagkasundo yung magkasintahan. Hindi ba? Ay iniwan nung lalaki. Umiiyak yung babae. Pero afterward, after 30 years, biniripay ko yung buhay nila. Asinsado yung iniwan Pero yung lalaki namang iwan, yung hindi sumunod sa kasunduan, ay kaya nga po if any two of you agree in anything, ay inuunol po ng Diyos yan At kung hindi mo tinupad yung usapan, kawawa ka. Paparusahan ka ng Diyos, Kasi alam ng Diyos Hindi ba? At hindi lang yan, pati sa mga bilihan, agreement po yan Meron akong alam hindi binayaran ng totoo o hindi binayaran ng lubos. Sabi niya, yung kalahati ibibigay ko na lang sa isang buwan. Ay hindi niya ibinigay ganun po agreement din po yan. Pero hindi tinupad ng isang tao. Ay bandang huli, after 30 years o after 15 years, nakikita ko mas umaasinso yung niloko. Ganun po yan. Nanloko siya, hindi siya nag-agree siya, pero hindi siya tumupad doon sa agreement, problema niya yan. At yan ang sinasabi ko po dito, Ngayon, ay ano ba ang patunay dyan? Ay ito nga, itataas ko lang po Galatians 3:15, chapter 3, verse 15. Brothers and sisters, sabi po ni Paul, let me put this in human terms. Binabaan na nga ni Paul ang discussion niya inilagay na niya sa mga taong ayan nga, nag-a-agreement, hindi ba? O gumagawa ng agreement. Binabaan na niya ang discussion para wala nang masabi ang tao. Kasi nga ang tao kasi hindi naman tinutupad yung mga agreement kung minsan ay pero pagbabayaran nila yan. Brothers and sisters, sabi ni Paul, let me put this in human terms. Even a human covenant. Ayan po, hindi ba? Even a human covenant. Even a human agreement. Ay, simple, dalawang tao yan o tatlong tao na nag-agree.
ay yung batas ng karagatan po ay ang pumirma dyan ata ay 120 countries eh. Hindi lang dalawa eh. 120 countries. Ay ilan ba ang countries ng buong daigdig? Nasa 200 lang ata eh. Mahigit kalahati ang pumirma. Hindi ba? Even sabi niya, a human covenant, once it is ratified. Ang ibig sabihin, pumayag na lahat. Naapurbahan na, ratified eh. Cannot be cancelled or amended. Ay bakit ngayon ay si Marcolita gusto niyang i-cancel? Hindi ba? Bakit si Marcolita gusto niyang amendahan? Dahil wala daw coordinate. Tanga, hindi ba? Sinabi ko na ang coordinate, hindi kailangan dyan. Hindi kailangan dyan kasi point lang yun eh. Wala namang area yung isang location eh. Walang area yan. Point lang yan eh. X and Y lang yan eh. Yang coordinates. Ay ayan na nga, hindi ba? Ano pang sinasabi ng Biblia? Once it is ratified. Niratify na po eh. Inapurbahan na po ng mga bansa eh. Pati nga China eh. Ay ngayong ayaw nilang tuparin. Hindi ba? Kayo po mag-decide, hindi ba? Hindi ba paparusahan sila? Ay kasi nga ang tinatalakay po dito, nangako po ang Panginoon kay Abraham na in your offspring or in your seed, yung nga, lalabas yung yung manunubos si Jesus Christ nga. At pangako yan. At ang pinapaliwanag dito ni Paul, yung mga agreement na ganyan, hindi po nababago yan. At kahit na nga kanya itong agreement ng mga tao, once it is ratified, final na po yan. You cannot cancel or amend. Yan po ang sinasabi ni Paul. Ay ito, kung pinangako ng Panginoon na paparusahan niya yung ganyan, na ikaw ay nag-agree ka tapos hindi mo tutuparin, ay parurusahan talaga sila yan. Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko dito. Kahit na dalawang tao lang ang nag-agree, pag nag-agree na sila, final na po yan sa Panginoon at dinidinig po ng Panginoon yan. Dinidinig po yan o naririnig po yan. Ngayon, kung ayaw ni Marcolita na sumunod, kung ano man ang dahilan niya, problema niya yan. Opo. Ayan po, hindi ba? You cannot cancel it or you cannot amend it. Hindi mo na pwedeng susugan. Ay bakit ito si Marcolita pinipilit, hindi ba? Ginugulo, hindi ba? Ang covenant ng Panginoon ay hindi nababago yan. Ngayon, ay alam natin, ang covenant ng tao ay may hindi tumutupad. Pero nga, ay manahan tayo sa pangako ng Panginoon na ay hindi pwede yan. Na hindi mo tutuparin yan. Parurusahan niya. Ayan po kaya yan po ang nilalakad ko dito. At palagay ko naman ay naintindihan po tayo. Ako ay tumatawa na lang po ako eh. Opo. Kasi nga, yung mga tao ay naibabaling-baling sa kung anong mga samut-saring usapin eh. Hindi ba? Pero hindi ako nalilito. Kaya ayan po ang maisishare ko sa inyo. At bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana ay sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.